Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Please settle down. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Una, gusto natin magpasalamat sa Panginoon dahil sa privilege na binigay sa atin ng Panginoon at kalakasan na makapag-preach. Alam niyo po, usong-uso ngayon nga yung flu. Marami po yung mga tao tinamaan ng flu. Kasi nagtatrabaho tayo sa hospital, kaya alam natin Marami po. At ang iyong lingkod ay hindi exempted. Hindi naman tayo superhuman . Pero purihin ang Panginoon dahil sa pribilehiyong binigay sa atin at kalakasan na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. So, just bear with me mga kapatid. Kung hindi ako medyo full blast. Pero sa biyaya ng Panginoon, we will preach the word. Amen. Ang ating pong topic for tonight is, I hope, or lulubin ng Panginoon, ito po yung huli natin sa ating commitment series. I hope may natutunan po tayo sa ating mga commitment series. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, committed ka na ba? Yan. Last week, ang ating pong topic is about commitment to fellowship. Na ang fellowship po ay napakahalaga. Sinabi ng Biblia sa atin ng Hebrews 10:25, huwag po natin kakaligtaan ang pagsasama-sama. Gaya ng ginagawa po ng mga ilan ng mga mananampalataya ng Panginoon. So hindi po natin dapat kalimutan bakit napakahalaga po nito. It give us strength. There is strength in unity in coming together. Amen, mga kapatid. Ngayon po ang ating pong last topic is about commitment to prayer. Pananalangin. Ito po ay para sa ating lahat. Maging ang inyong lingkod. Lahat po tayo. Kailangan natin. Hindi nga, wala ngang we are praying enough. Kasi bakit ang utos sa atin ng Panginoon ay pray without ceasing. So hindi pwede natin sabihin, ay ako, sakto na yung prayer life ko. Hindi pwede, kapatid. Because God is calling us to never stop praying. But before that, let me just share a short illustration, a story. Once there was a rich man who had a son to whom he promised an annual allowance. Itong lalaki po, pinangako niya sa anak niya, bibigyan niya siya ng allowance, taon-taon, yearly. Enough for a year. Annual allowance. Every year, on the same day, he would give his son the entire amount. For 1 year nga . After a while, it happened that the only time the father saw his son was on the day of the allowance. Laging yung araw lang ng bigayan. Nakikita niya yung anak niya kasi binibigay niya yung allowance for 1 year, enough for 1 year, at yung araw ng pagbigay ng allowance, dun niya lang nakikita yung anak niya. Day of allowance. So the father changed his plan and only gave the son enough for the day, para sa araw lang na yun. Then the next day, the son would return. From then on, the father saw his son every day. This is the way God dealt with Israel. This is the way God dealt with us. Jesus taught his disciples to pray, give us this day our daily bread. Kasi gusto ng Panginoon lagi tayong makita. Gusto ng Panginoon lagi tayong makausap. Kaya ang turo ng Panginoon sa mga disipulo, nagtanong ang mga disipulo, Panginoon Jesus, turuan niyo po kami paano manalangin katulad ng pagtuturo ni John sa kanyang mga disipulo. Sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Hindi niya sinabing give us this year, our yearly bread. Kasi gusto ng Panginoon lagi tayong manalangin sa Kanya. So ang topic po natin is about commitment to prayer. Ang title po natin ay Powerhouse. Commitment to prayer. Today, let us, like the prophet Daniel and his commitment to prayer, let us learn from his life and his commitment to prayer. We will divide this passage into 3 points. Tatlo lamang po yung gaya ng ating nakasanayan. 3 points. Number 1 is obstacles to prayer. Yung mga bagay na nakakahadlang sa atin sa ating pananalangin. Una, basahin po natin Daniel chapter 4, Daniel chapter 6, 4 to 5.
Then the commissioners and satraps began seeking to find ground of accusation against Daniel in regard to matters of the kingdom, but they were not able to find any ground of accusations or evidence of corruption, inasmuch as he was faithful, and no negligence or corruption was to be found in him. Then this man said, "We will not find any ground of accusation against this Daniel, unless we find it against him with regards to the law of his God." Una, the conspiracy against Daniel. This instance happened during the reign of King Darius the Mede, or the Mede. One of the historical difficulties in the book of Daniel is the figure known as Darius the Mede. Pagka pinag-aralan niyo po itong Daniel, particularly Daniel chapter 6, itong particular topic na ito mga kapatid, makikita natin or mai-encounter natin itong si Darius Mede, very controversial. Kasi in terms of extra biblical account, walang ganong tao. Walang ganong binanggit, no, kung pag-aaralan natin ito. So it's very controversial. Because of as of now, there is no extra biblical evidence that this person exists. So paano natin yun? Kaya sinasabi ng iba, yung nagda-doubt sa Bible, so mali ang Biblia. Wala namang ganong tao na nag-exist. Wala as per the extra biblical accounts. Probably, ma-unearth pa natin yung mga documents. We don't know. Pero there are possible school of thoughts how to reconcile this first is some says that this Darius or Darius the Mede is Cambyses. O yung yung anak po ni Cyrus, which is yung Cyrus, yun po yung king during this period na sumakop sa Babylon. Cambyses, son of Cyrus. Yun po yung unang possible. No? Tinawag lang siyang Darius the Mede, no? Dahil yun yung throne title niya. Pangalawa, possible na ancient official known as Gubaru. Ibig sabihin si Gubaru, yun po yung general po ni King Cyrus. So probably, una, anak ni Cyrus. Pangalawa, si General Gubaru. And thirdly, and probably, yun yung malapit sa nangyari, others scholar believe also that this is none other than Cyrus the Great. Si Cyrus, kasi yung during the, para maintindihan niyo mga kapatid, kailangan kasi natin ng konting history, no? During this period, walang Darius the Mede na pangalan during that period of time. No? These are the possible answer. Ang pinakamalapit probably is, as per many scholars, ang itong tao na ito, si Darius the Mede, ay none other than the Cyrus the Great himself, because si Cyrus yung sumakop ng Babylon No? Siya yung king during this period. So bakit ganun ang sinabi ng mga scholar? Makikita natin sa Daniel chapter 6:28. Sabi dito, so this Daniel enjoyed success in the kingdom of Darius or Darius the Mede and in the kingdom of Cyrus the Persian. No? So probably isang tao lang ang tinutukoy rito. King Cyrus is half Median. Bakit sinabi nating same tao lang? King Cyrus is half Median and half Persian. Half Median siya, half Persian, no? Kaya nga Medo-Persian period kasi nga sila yung nangunguna during this time. They reign during this period. He bore the title King of Medes. He used the Median throne name of Cyrus to emphasize the fulfillment of Isaiah and Jeremiah's prophecy. Ngayon, ganito. Bakit ginamit ni Daniel yung Darius the Mede instead of Cyrus the Great? Bakit niya ginamit? Kasi nga, in support to the previous prophecy of Jeremiah and Isaiah. Bakit? Basahin natin. Sa Jeremiah 5:1-11. 51 verse 11. Sabi dito, sharpen the arrow, peel the quivers, Yahweh has aroused the spirit of the king of the Medes. King of Medes, no? Ito nga si Darius. Because his purpose is great, is against Babylon to destroy it, for it is the vengeance of Yahweh, vengeance of his temple. Nagprophesy na si Jeremiah, pati si Isaiah, mga kapatid,
bago pa mangyari yung Daniel eh. So in support of that, ginamit ni Daniel yung title na King of Medes, which is Darius, King of Medes. So marami nagsasabi na yung Darius dito, mga kapatid, ay pangalan din ni Cyrus the Persian. Median name, median throne title ni Cyrus. Para lang maintindihan natin. So the plot to destroy Daniel, ito na papasok na yung plot. There were 3 commissioners or overseers, including Daniel, 3. Para makita natin ano yung nangyayari. Merong 3 mga kapatid na commissioner at under commissioner, merong tinatawag na satraps or governor. Okay? Asan na tayo? 120 satraps or provincial governors. These people, out of their jealousy, plotted how to destroy Daniel. Ito na, pumasok na yung pumipigil kay Daniel para manalangin at magpuri sa Panginoon. Ano po yung pumipigil? Itong mga tao. At tinutulak sila ng kanilang inggit kay Daniel. Tatandaan natin, 3 commissioner, matataas tong posisyon, kasama si Daniel doon. So may 2 pa. Under them, merong tinatawag na satraps, 120 satraps or provincial governors. Pero mas mataas si Daniel at saka yung 2 niyang kasama. So bakit sila nagkaroon ng inggit? Ito yung motibo, mga kapatid. They are jealous because Daniel is performing well his duty and the king was planning to promote him and promote him or plan to set him over the entire kingdom. Gusto niyang baguhin yung structure, yung organizational structure. Ano yung organizational structure na current? 3 commissioner, sa baba nila 120 satraps. Ang gusto ng hari, itaas si Daniel, lahat, pati commissioner at satraps, nasa kanyang pamamahala. So ngayon, anong nangyari mga kapatid? Nainggit yung mga 2 commissioner at 120 satraps. May mga tao na kahit nagmaganda yung ginagawa natin, mayroong inggit eh. Meron mga kapatid, mababasa natin yan sa Daniel chapter 6 verse 3. Basahin natin. Anong nangyari? Then this Daniel began distinguishing himself, mga kapatid, among the commissioners and satraps because an extraordinary spirit was in him. And the king, what? Planned to set him over the entire kingdom. Tandaan nyo, wala namang ginawang masama si Daniel eh. Hindi nga nila makakitaan ng mga corruption eh. Napakasipag ni Daniel. In terms of his work ethics, matindi mga kapatid. Ginagawa niya yung tama. Pero itong mga ito, out of their motive, which is jealousy, ay humahanap ng butas ng kasamaan dito kay Daniel. Ngunit wala silang makita. Daniel is a man of integrity. Daniel is a man of integrity. Bakit? Makikita natin, they began seeking to find ground of accusation against Daniel. But they could not find any. No corruption, no negligence. Pero nyo, ang tindi nito si Daniel. Yung commitment niya sa pagtatrabaho at yung commitment niya para gawin yung kalooban ng Panginoon, no corruption. No? Let us pause for a moment, mga kapatid, and reflect on that. Pagka tayo ba'y nagtatrabaho, may corruption ba? Wala. Gumagawa ba tayo ng kalokohan o hindi? Nandadaya ba tayo o hindi? Let us reflect on on Daniel's integrity. Daniel is loyal to the King of Kings. Yes, he is loyal to the king, but he is most loyal to the King of Kings. Bakit natin sinabi yun? They knew one thing that Daniel can't do. And that is to betray his loyalty to the King of Kings. Hindi nila makita eh. Wala silang makitang negligence sa trabaho. Wala silang makitang corruption sa trabaho. Ano ang nakita nila? Na hindi nito i-betray yung kanyang Diyos, yung hari ng mga hari ng pinaglilingkuran niya. Hindi niya kayang i-betray ito. So doon natin siya tatalunin. Doon natin siya bibigyan ng accusation. So, ganoon ang nangyari. Chapter 6, verse 5. Then this man said, we will not find any ground of accusation against this Daniel, unless we find it against him
with regards to the law of His God. Patungkol sa Diyos, sigurado, hindi siya mako-compromise. What a commitment, mga kapatid. Diba? Siguro, biruin mo yung mga tao sa paligid niya, alam na hindi siya bibigay pagdating sa Diyos niya. Amen? Nandiyan kayo? Nandiyan pa kayo, mga kapatid? Ganun kaya yung ating commitment sa Panginoon, na kapag dating sa Diyos, ay nako, pagdating kay Lord, nako, hindi mo maaano yan. Hindi mo magagalaw yan. Hindi bibigay itong tao na to, hindi ito magko-compromise pagdating niya sa commitment sa Panginoon. Let us reflect on that. So ito yung decree, mga kapatid. Anong nangyari? 7 hanggang 8, chapter 6. All the commissioners of the kingdom, the prefects and satraps, the high official, and the governors have counseled together that the king should establish a statute and enforce an injunction that anyone who seek to make a petition to any god or man besides you, O king, for 30 days shall be what? Cast into the lions den. Verse 8, basahin natin. Now, O king, establish the injunction and sign the written document so that it may not be changed according to the law of the Medes and Persian, which may not be revoked. Wala po dyan. Excuse me. Makita natin, nagkaroon po ng decree. Ano yung decree, mga kapatid? Bawal mag-pray. No? Bawal mag-pray sa kanilang mga Diyos. Dapat kay kay King Darius lang. Kahit sa sino mang tao, sino mang Diyos, bawal manalangin. Pero 30 days. Sabi nga ng mga commentator, this is a unusual decree. Biruin mo 30 days lang. At saka ganito yung decree na ginawa nila. No? This is a test of commitment. Bakit? This decree is not just about prayer, but about loyalty and commitment to the one true God. Hindi lamang ito about prayer Pero ang decree, anong sabi ng decree? Bawal mag-pray sa sino mang Diyos maliban kay Darius. No? Bawal mag-pray sa sino mang Diyos o sino mang tao. Pero yung for 30 days. So it's a test of commitment. This decree is not just about prayer, but it's about loyalty to the one true God. Test of loyalty to Mananatili ka bang nananalangin sa iyong Diyos? Kahit sinasabi ng ibang tao, bawal ka manalangin. May mga ganun bang instances sa buhay natin? O ba? No? Mga tao ay nakatingin sa atin, parang ayaw tayong mag-pray, ayaw tayong magpuri, ayaw tayong i-exercise natin yung pananampalataya natin. Walang freedom to exercise our faith. May mga ganong instance. Worship or bowing by Daniel's friend, Shadrach, Meshach, and Abednego, yung last time natin about commitment then, and Abednego, and prayer in this chapter is an act of allegiance to one true God. Yung ginawa ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila lumuhod, sa ginawa ni Nebuchadnezzar na image. At itong pananalangin, sinabi, bawal manalangin, parehong decree. Yung nakaraang decree, kailangan lumuhod dun sa ginawa ni Nebuchadnezzar. Kung hindi, ay papatapon sa sa pugon. Ito naman, mga kapatid, kung bawal manalangin sa ibang Diyos, bawal, biruin yung decree na yun. Kung mananalangin ka, ano mangyayari sa'yo? Tatapon ka sa lions den. So prayer along with God's word, tandaan natin, napakahalaga. Prayer along with God's word is the most vital aspect of our Christian lives. Yung pananalangin at pagbabasa ng Biblia, napakahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, nananalangin ka pa ba? No? Nagde-devotion ka pa ba? Nagbabasa tayo ng Biblia, nananalangin tayo, napakahalaga, mga kapatid. Ulitin ko. Excuse me. Worship and prayer, or prayer and word is the most vital aspect of our Christian lives. We should not let anything or anyone hinders us from praying to God. Amen? Huwag nating hahayaan na anumang tao, sino mang tao, o anumang bagay ang makahadlang sa ating pananalangin sa Panginoon.
yung prayer time mo sa Panginoon. Yung time na sinet aside mo sa Panginoon, meron ba? Ang tanong, ang tanong, meron ba? Kung meron kang time na sineset aside sa Panginoon para magbasa ng salita niya, manalangin, dapat wag nating hayaang sinuman at anuman, no? Kaya nga napakahalaga, pareho kayong may pananampalataya. For example, yung kayong mag-asawa, meron kayong same ng pananampalataya dahil makakatulong sa ang bawat isa. Kapag nananalangin ka, kung alam niyang mahalaga yung ginagawa mo, hindi ka niya pipigilan eh. No? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko, kapatid? Kung pareho kayo ng pananaw at pananampalataya, that prayer and reading His Word is very important in Christian life, sasabihin niya sa'yo, hindi niya sasabihin sa'yo na, titigilan mo na yan, halika na rito, kumain na tayo, etc., etc., o manood na tayo ng Netflix. Hindi niya sasabihin kasi alam niyang mahalaga yung ginagawa mo eh. I-encourage ka niya, hahayaan ka pa niya, sasabihin pa sa mga anak mo, huwag kayo maingay. Naintindihan natin mga kapatid? It's very important sa ating buhay Kristiyano. Dapat walang makakapigil sa ating pananalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang tanong, how is your prayer life? How is our prayer life? Kasama po ang inyong lingkod. Kamusta? Paalala sa ating lahat. Kamusta ang ating pananalangin? Sabi ni Oswald Chambers, prayer is the exercise of drawing on the grace of God. Prayer is the exercise of drawing. Hindi mo kaya sa sarili mong lakas eh. Sabi mo sa atin mo, hindi mo kaya. Makinig ka. Minsan, akala natin, kaya natin sa ating sarili. Bakit natin sinabi yun? Pag gumising tayo, hindi tayo nananalangin. Pag aalis tayo ng bahay, hindi tayo nananalangin. Pag magdadrive tayo, hindi tayo nananalangin. Pag uuwi tayo, matutulog tayo, hindi pa rin tayo nananalangin. Akala mo, kaya mo. Akala mo, hindi mo kailangan ng biyaya ng Diyos. O kaya naman, kaya pagka nagdadrive ko, talaga namang mambabangga ka eh. Lalaban at lalaban. Bakit? Kaya usong-uso yung road rage eh. Bakit nawawala sa control? Kasi akala mo, kaya araw-araw. Yan nga, pagdadrive mga kapatid, kailangan mo talaga ng biyaya ng Diyos. Lord, kailangan ko ng biyaya mo, magdadrive ako. Itong mga tao na to, huwag mo mong hayaang patulang ko sila. No? Talagang matindi mga kapatid. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, hindi mo kaya eh. When you are praying, you draw grace from the Lord. Yung trabaho mo, napakahirap. Lalong-lalo na yung mga kasama mo. Okay yung trabaho, pastor eh. Kaya ko eh. Yung mga katrabaho, hindi. Kaya kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Lord, hindi ko po kaya. Kailangan ko po kaya. That's the reason why we are praying. We draw grace from God. Humihingi ka ng biyayang galing sa Diyos. Hindi saganang sarili mo. Kasi saganang sarili mo, sigurado, hindi mo kakayanin. Ilang araw na, ilang linggo na kinakaya mong mag-isa. Nakakapagod, hindi ba? Kinakaya nga natin kasi, mga kapatid eh. Kaya we need the grace from God. Lord, kailangan kita. Minsan, doon na lang tayo sa dulo. Humihingi ng biyaya ng Diyos. Pagkatapos may problema na, excuse me, pag may problema na, saka tayo hihingi ng tulong sa Diyos. Lord, kailangan kita. Bakit? End of the road na eh. Doon mo lang na-realize. Bago ka pa humakbang, sana humingi ka na ng biyaya ng Diyos. Hindi mo na pinaabot doon sa dulo. Diba? Lord, bangin na po, Panginoon. Diyos ko po. Napapaganon ka na. Nandiyan kayo, kapatid. So prayer is the exercise of drawing on the grace of God. Araw-araw, kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo kailangan mga kapatid. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. So there are hindrances. This is our main point. Hindrances to prayer. There are many things that can hinder our commitment to our prayer life. What hinders us to a committed prayer life? Una, ano yung nakakahadlang sa atin, mga kapatid? Una, environment. Bakit natin sinabi yan? Our environment, the culture, and the people around us contributes to our difficulty in prayer. We live in a world that bombards us with constant
constant 24/7 distraction. Yung environment natin, kaya tayo nahihirapan manalangin, napipigilan tayong manalangin. Bakit? Sa paligid natin eh. We live in a world full of distractions. Diba? Oh. Laging mayroong distraction. Ang ingay, no? Ang ingay ng mga bata, ang ingay ng mga tao sa paligid. No? Pag gusto mo manalangin, maingay. We are bombarded with distractions. We are bombarded with messages that brainwash us into thinking that prayer is a waste of time. Yung environment natin. Makikita natin sa mga television, sa mga YouTube, mga social media. Kulang na lang sabihin sa'yo, huwag ka nang manalangin eh. Directly. It promotes this kind of lifestyle na hindi natin kailangan ng Diyos. Nakaka-apekto ang environment natin, mga kapatid. TV, mobile phone, computer, people, etc. The world is full of noise, and finding a precious moment of silence and solitude where we can focus in prayer becomes difficult. Ang hirap eh. Diba? So, anong gagawin natin? We need to struggle talaga eh. We need to make time para manalangin sa Panginoon. Humanap ng time, specific time para manalangin sa Panginoon. Kahit saan pa yan. We need mga kapatid. Bakit? Kasi ang environment natin, ayaw tayong panalanginin. Pinipigilan tayo para manalangin. So ito yung parang ito yung mga tao, yung mga kalaban ni Daniel, satraps and commissioner. No? Pinipigilan si Daniel para manalangin. Pangalawa, flesh. Another hindrances to committed life of prayer is our flesh. If the world distracts us, then I would say the flesh deludes us. One simple enemy is what? Laziness. Sabihin natin sa sarili natin, hindi dapat sa katabi kasi ikaw yun eh. Sabihin natin sa sarili natin, laziness. Ikaw yun. Tayo yun. Hindi, ikaw nga yung sinasabi mo. No? Tayo yun. Di ba? Laziness. Bakit? Kaya nga unang nakakapigil sa atin sa buhay pananalangin, environment eh. Di ba? Yung paligid natin, yung mga napapanood natin. Nahihirapan tayong magkaroon ng buhay na pananalangin. Ng buhay ng pananalangin. Pangalawa, yung flesh natin eh. Gustong-gusto ng espiritong manalangin eh. Pero yung katawan mo, gustong tumatulog. Gusto ng katawan mo ay magpahinga. Di ba mga kapatid? Naalala nyo yung sinabi ng Panginoon sa mga disipulo? No? Nalalangin ng Panginoon. No? Pagkatapos yung manalangin, bumalik siya, natutulog ang mga disipulo. Ano sabi niya? The spirit is willing, but the flesh is weak. O, tulog ng tulog eh. Yun ang nakakapigil sa atin sa pananalangin, yung ating physical, yung ating flesh, yung ating sarili. Laziness. Ba't kaya ganun, ano? Pagdating sa ibang bagay, parang gustong-gusto natin gawin. Kasi nga, flesh and spirit eh. Magkalaban eh, mga kapatid eh. No? One simple enemy is what? Laziness. Our lustful cravings for physical pleasure and comfort consumes us. Mas gusto natin kumain, mas gusto natin maglaro, manood. Ano, mas gusto yun yung flesh, yung kalaban. Ano, prayer o Netflix. Ano, yung kalaban natin, mga kapatid, flesh eh. No? Our lustful cravings for physical pleasure and comfort consumes us. The spirit is willing at times, but the flesh is weak. Prayer is an act of humility, and it destroys sense of self-sufficiency. We always need God every milliseconds of our lives. Kailangan natin ng Diyos eh. Bawat segundo ng ating buhay. Pangatlo, ito na nga yung kaaway, devil. The devil. The devil is the father of all lies, and he deceives many believers to hinder them to pray. He knew pretty well that a prayerful Christian is a powerful Christian. Sabihin nga natin, a prayerful Christian is a powerful
Christian. Ang gustong-gusto ng kaaway, pigilan ka para manalangin. Kasi kapag nananalangin ka, you draws power from God. Kaya gustong-gusto kanyang pigilan sa pananalangin. Sabi ni Samuel Chadwick, the one concerns of the devil is to keep the saints from praying. He fears nothing from prayerless studies or work or Christian activities. He laughs at our toil, mocks our wisdom, but trembles when we pray. No? Pag nanalangin ka na, kinabahan na siya. Okay, nagsiserve ka, okay pa yan sa kanya eh. Medyo pinapayagan pa niya yan eh. Pero kapag nanalangin ka na, ayun, medyo kinakabahan na siya. Kaya sinusubukan kanyang pigilan. We often accuse believers, he often accuse believers to deceive them. Isa pang paraan ni Satan ng kaaway para tayo pigilan manalangin is to accuse us. O nananalangin ka pa, ganyan naman ugali mo. Di ba? That's how he accuse us. Ba't mananalangin ka kung ano-anong ginagawa mo? Guys, mas kailangan mo pang manalangin. Di ba mga kapatid? Yeah, he often accused the believers. Kaya nga tawag sa kanya, accuser of the believer eh. Laging nag-accuse, ganyan naman yung past mo, ganyan naman yung ginagawa mo noon. Bakit ka pala labid sa Diyos? Mas kailangan ko pang lumapit sa Diyos kasi ganun ang aking mga nakaraan. Amen. He often accused believers to deceive them. The devil calls you by who you were, old sinful nature, not by who you are, saved by grace through faith. Tinatawag ka ni Satan sa luma mong pagkatao. Dati ka namang lasenggo. Ano? Kaya parang nahihirapan lumapit sa Panginoon. Parang gusto ko na maniwala. Parang gano'n, mga kapatid eh. Parang napipigilan ka sa pamamagitan ng pag-a-accuse ni Satan. No? So, another hindrance is the devil himself. Lastly, nakakahinder sa atin is pananampalataya, faith. What hinders to a life of committed prayer life is faith. We do not pray because we actually do not believe its power. Bakit hindi ka nananalangin, kapatid? Kasi hindi ka naman talaga naniniwala na makapangyarihan yung Panginoon na kumilos sa iyong sitwasyon. Kaya nahihirapan kang manalangin. Ang alam mo lang gawin, yung kaya mong gawin sa pamamagitan ng paraan mo. No? Naalala ko si Sister Cherry, may sitwasyon, ewan ko ba yung mga katrabaho niya, parang ayaw yata siyang payagang magpahinga. Sabi ko sa kanya, ano bang gusto mo? Pupuntahan ko yan, tatawagan ko yan. Pinaalala, siya naman nagpaalala sa akin, wag mong brasuhin. Yung dati kong sinasabi sa kanya palagi, bumalik din sa akin eh. Minsan gusto natin ganun eh. Gusto natin brasuhin yung mga bagay-bagay. Kayanin natin sa sarili nating lakas. Pero pag nanalangin ka pala, mas matindi pa yung gagawin ng Panginoon. Diba? Ano dyan mga kapatid? Gusto mong gawin sa paraan mo eh. Pero pag kumilos pa lang ang Panginoon, iba. Amen? Mas matindi ang kilos ng Panginoon. We do not pray because we actually do not believe its power. If you do not really believe that God is indeed able to do something in our situation, it logically follows that you don't feel like praying. Kapag hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na kayang gumawa ng Panginoon sa iyong sitwasyon, bakit ka nga naman mananalangin? So napipigilan tayo ng pananalangin. Bakit? We don't really believe sa pananampalataya natin. We must trust God in all circumstances. Maaring yung situation mo, mga kapatid, yung sitwasyon mo ngayon, parang imposible. Lord, parang imposible. Pero magtiwala ka sa Panginoon that He is able. Amen? God is able in your situation. So, dapat tayong manalangin. Do not let anything or anyone hinders your prayer life. Huwag nating hayaan. Una, hindrances. Pangalawa, commitment to prayer. Ito napapasok yung commitment sa prayer. Daniel 6:10, basahin natin. Amen.
So Daniel is loyal and faithful to all the kings he served. Makikita natin, matagal na, ang tanda na nito si Daniel eh. No? Pag tinignan natin yung history, Daniel along with other Jews from Judah were taken captives. No? Natalo yung Judah ng Babylon, dinala sila, in-exile sila sa Babylon. Tapos yung Babylon naman, sinakop naman ng Medo-Persian Empire. Ano? Ayun ang nangyari, yun yung nangyayari diyan eh. So, he served King Nebuchadnezzar for 45 years. Tandaan, ang tagal nito. Babylon were defeated by Medo-Persian King Cyrus the second, or Cyrus the Great. He gained favor and became trusted advisor to King Darius of Mede. Daniel is loyal and faithful to all the kings he served, but above all, he is faithful and loyal to the King of Kings. After he knew that the decree was signed by the king, he never backed down in his commitment. Ano yung pinirmahan ni King Darius? Bawal mag-pray for 30 days. As soon na nalaman niya na napirmahan na ni King Darius, anong ginawa niya? Pray, mga kapatid. Pero mo ang decree, bawal mag-pray. Pag nag-pray ka sa ibang Diyos, anong gagawin sa'yo? Papatapon ka sa lion's den. As soon na nalaman niyang napirmahan na. Anong ginawa niya? Nanood? Anong ginawa niya? Namasyal? Ginawa niya yung lagi niyang ginagawa, which is mag-pray. Hindi siya nagpatinag, mga kapatid. No? Hindi siya nagpatinag sa decree na ito. Daniel is loyal, sabi ko nga, and faithful to the King of Kings. He continued praying. 6:10, basahin natin ulit, mga kapatid, para makita natin yung point. When Daniel knew that the written document was signed, he entered his house. No? And he continued kneeling on his knees 3 times a day, praying. Sabi say continued. Nakita niyo yung decree, tapos anong ginawa niya? Nagpatuloy siya. He is a man of commitment. Commitment sa pananalangin. So meron natin tinatawag na holy habits of spiritual discipline. He continued kneeling on his knees 3 times a day, praying and giving thanks before God. Pray, number 1, yung prayer ni Daniel, he pray with integrity. Dapat ganoon din tayo, pray with integrity. Bakit? Sabi dito, he entered his house. Pumasok sa kanyang bahay. Integrity is doing what is right even no one is around. Kahit walang nakakakita, may nakakakita o wala. Hindi yung mahusay ka mag-pray pagka may nakakakita lang. Pero pag wala na nakakakita, hindi ka naman nagpe-pray. Dapat ang prayer natin is praying, we are praying with integrity. Pumasok sa kanyang tahanan, mga kapatid. Daniel is a man of integrity. What he is in public is what he is in private. His life of prayer is not just good for show. Hindi lamang pakitang gilas, o pakitang tao, like the Pharisees. Yun ang ayaw ng Panginoon, di ba? O tingnan mo ang mga pariseyong ito. Nananalangin sa publiko. No? Para talagang, para ano, for what purpose? Para ipakita lamang sa mga tao. Integrity is wanting to please God and rather than to please men. Ang integrity, ibig sabihin, lagi mong, kahit may nakakakita o wala, gagawin ko yung tama. That's integrity. Mananalangin ako, may nakakakita o wala. That's integrity. He's praying with integrity. Number 2, pray constantly. Gaano ka constant? 3 times a day. Praying 3 times a day is customary to the Jews. Yan ang practice nila eh. Makikita natin yan sa Psalms 57:17, 55:17. Evening and morning and at noon, I will bring my complaint and moan, and He will hear my voice. Ito yung customary ng mga Jews. Ano yung practice nila? Manalangin 3 times a day. Morning, noontime, and evening. We are commanded to pray without ceasing, but we must also have a time where we set aside to commune with God. Yes, sabi ng Biblia, pray without ceasing.
Palagi tayo nananalangin, nagtatrabaho tayo, yung puso natin connected sa Panginoon. Pero dapat meron we should set aside a specific time in praying. Bakit? Kasi sabi dito, constant. Si Daniel, 3 times a day nagpe-pray. Gaano kaya tayo ka-constant mag-pray? 3 times a day din naman ako nagpe-pray, pastor, kasi 3 times a day akong kumakain eh. Sabi ko, okay, sige. Sige na nga lang. Meron tayong set aside time, para makipag-commune dapat sa Panginoon. And thirdly, pray thankfully. So pag mananalangin tayo with integrity, it should be constantly. And thirdly, thankfully. Giving thanks, sabi doon ng verse mga kapatid, giving thanks. Prayer is not just about asking. Amen? Kapag nanalangin ka, huwag ka namang humihingi palagi. Last time, si Noah, nagpe-pray, kapag nagpe-pray kasi namin isa-isa eh. Pag nagpray si Noah, laging humihingi agad eh. Sabi ko sa kanya, nak, magpasalamat ka muna bago ka humingi. Ingatan niyo po ingatan niyo po si ganito, ingatan niyo po si... Sabi ko sa kanya, mag-thank you ka muna bago ka humingi. Kapag mananalangin tayo mga kapatid, dapat may pagpapasalamat muna. Amen. Hindi yung humingi ka agad, wala ka pang... Ang daming ginawa sa'yo ng Panginoon, mag-thank you ka muna mga kapatid. So therefore, giving thanks. Magpasalamat muna tayo bago humingi. Sabi ng 1 Thessalonians 5:16-18, ano sabi niya? Rejoice always. Give thanks in all circumstances. Amen? Una, dapat manalangin tayo may integrity. Pangalawa, dapat constantly, palagi tayong nananalangin. Hindi lamang kapag ka may problema. Ang nangyayari, ginagawa natin parang spare part si Lord eh. Pag nabutasan lang yung ating sasakyan, saka natin kukunin. Spare tire. Hindi mga kapatid. Always, constant. Merong problema o wala, magpanalangin. Amen? Next is what? Thankfully, magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng circumstances ng buhay natin. Prayer is the one activity that brings us into an encounter with the living God. Lastly, mga kapatid, pray consistently. Hindi lamang constant. Hindi lamang palagi. Dapat consistent. Hindi tayo nagbabagong nananalangin. Hindi tayo tumitigil sa pananalangin. As he had been doing previously, sabi nung text. Nanalangin siya 3 times a day as he has been doing previously. We must not let anything interrupt our prayer life. A consistent prayer life means you are committing to a deeper relationship with God. Colossians 4:2 says, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Sabi mo sa tabi mo, magpasalamat sa Panginoon. Matututo tayo magpasalamat. Commitment does not have off switch. Amen? Commitment does not have off switch. Hindi yung, I don't feel like praying. Hindi mo na ako magpe-pray. Turn off ko muna yung prayer life ko. Hindi ganun, kapatid. Ang commitment sa Diyos, walang on and off. Commitment nga yan eh. Kaya parang relationship yan eh. Magpapakasal lang isang tao. Hindi naman magpapakasal po ako, isusubukan ko lang muna. Kapag nahirapan ako, i-terminate ko yung aming kasal. Hindi naman, wala namang ganun eh. Di ba mga kapatid? Yung magpapakasal dyan. Ang sabi ng matatanda, hindi kaning mainit na ba isusubo, mga kapatid. Tapos mapaso, iluluwa. That's commitment. Walang on and off. Andiyan pa ba kayo? So, ang ating buhay, pananalangin, ang buhay Kristiyano, walang on and off. Walang on and off. Take note that the edict is just for 30 days. Bakit ganun? 30 days lang, pero hindi naman, si Daniel, mga kapatid, hindi niya sinabi, 30 days lang naman, Lord. Time first muna, Lord, ha? Andiyan kayo, kapatid, naiintindihan niyo ba yung sinabi ko? 30 days lang naman to, Lord, eh. Pagbigyan mo na para hindi ako mapakain sa maging tanghalian ng mga leon. 30 days lang, Lord. Pagbigyan mo na ako, i-off ko muna yung prayer life ko. Walang on and off ang commitment sa Panginoon.
Kapag kay Lord ka, 100%. Kapatid. Hindi niya sinabing time first. He did not think that since this was just 30 days, he will just stop for 30 days praying and God would understand. Yan ang ginagawa natin kadalasan. Lord, maunawaan mo naman eh. Diba? Maunawaan mo naman, Lord. Hindi mo na ako magpe-pray, hindi mo na ako magsisimba, maunawaan mo naman, Lord eh. Walang on and off, mga kapatid. Your commitment to prayer demonstrates your thirst for more of God in your life. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, do you want more of God? Kasi your life of prayer demonstrate your thirst for more of God. Kapag gusto mo pa ng more of God, ng Diyos sa buhay mo, maranasan ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, mananalangin. Gusto mo ma-encounter si Lord eh. Kamusta yung ating buhay pananalangin? Psalm 63 verse 1, sabi diyan, O God, you are my God. I shall seek you earnestly. My soul thirsts for you. My flesh yearns for you in a dry and weary land without water. Parang yung kanyang puso, yung kanyang kaluluwa. Parang tigang na lupa daw na ninanais ang Panginoon sa kanyang buhay. Ganun ang commitment sa panalangin maranasan ng Panginoon. So therefore, be committed to prayer. Last point, God's sovereignty in prayer. Daniel 6:22. Excuse me. Basahin natin, last verse. My God sent His angel. Amen. Itong nangyari sa kanya, si Daniel, dahil nakita ng mga kalaban niya, nananalangin pa rin si Daniel, sinumbong siya sa hari, King Darius. At sinabi nga na, ito si Daniel, nananalangin pa rin, di ba? Ipinag-utos mo. Pero labag sa kalooban ni Darius kasi nga mahal niya si Daniel eh. No? Pinapaboran niya si Daniel eh. No? Kaya tinanong niya, pumunta sa bukana ng lions, then tinanong niya, Daniel, andiyan ka pa ba? Buhay ka pa ba, Daniel? No? Niligtas ka ba ng iyong Panginoon, Daniel? Talaga namang concern siya, ang aga-aga pinuntahan niya. Ito ang sagot ni Daniel. Oh, my God sent His angel. Niligtas nga si Daniel laban sa mga leon. Hindi siya kinain, nilapan ng mga leon. So, there's God's power in our prayer. When we say prayer is powerful, we must be careful not to glorify ourselves as prayerful. Instead, we must glorify God as powerful. Ito nga yung sinasabi ko, ito nga yung pinost ko, mga kapatid. Kapag tayo ay nagsasabi, ang prayer ay powerful. Dapat i-glorify natin ang Panginoon, hindi dahil tayo ay prayerful. Laging sa Diyos ang papuri. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa ating buhay. Siya ang kumikilos. The power of prayer does not flow from us. It does not come from our eloquence of speech or certain position of our body when we pray. Or artifacts, icons or candles. Yung iba kasi pag nananalangin, mas makapangyarihan ang prayer pagka merong beads. Di ba? May kandila, may certain position, nakatihaya dapat, nakatuwad or whatever. It's not about our eloquence in prayer, our position in prayer, and artifacts in prayer. The power of prayer flows from God. Amen. Yung biyaya ng Diyos, ibinababa sa atin. Amen? When we work, the power of prayer comes from the omnipotent God. Amen. Ito'y galing sa Diyos. When we work, we work. When we pray, God work. Diba? When we work, we work. But when we pray, God works. Ang Diyos ang kumikilos sa ating mga buhay. Sometimes, if not most of the time, we do things on our own rather than entrusting God in prayer. Amen. Dapat magtiwala tayo sa Panginoon. When we pray, we recognize that God is able. Pag nananalangin ka, nire-recognize mo na ang Diyos ay makapangyarihan sa sitwasyon na ito. Hindi ko kaya.
sagad na ako sa aking kakayanan, hindi ko na kaya, hindi ko na maisip anong gagawin ko. But when you pray, you recognize that God is able. The Lord God Almighty can do all things. There is nothing impossible with God. Kaya dapat manalangin tayo nothing is impossible with God. Sabihin mo sa katabi mo, nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Therefore, God is sovereign in prayer. We must always remember when we pray, we do not command God. Kapag nananalangin tayo, wag natin inuutusan si Lord. Ito po ang nauso ngayon sa mga churches Abay, pag nanalangin, parang inuutusan si God Ano? Parang nag-uutos sa Panginoon. When we pray, we do not command God, for who we are to command the sovereign God. Sino tayo? Diba? Sino tayo, mga kapatid? This is why I am against declare and decree prayer invented by the Word of Faith movement. They believe that instead of praying or asking God in prayer, you can powerfully speak something into existence. Example, I decree and declare financial breakthrough. Ito yung nauso, mga kapatid Nandiyan pa ba kayo? Nakikinig pa tayo? Kapag nanalangin tayo, huwag nating inutusan si Lord. Nandiyan pa ba kayo? Malapit na tayo matapos. Ano? Kapag nananalangin tayo, huwag nating inutusan. Ito ang nauso sa mga Word of Faith movement Mga Pentecostal Charismatic movement. Hyper-Pentecostal Charismatic. Ang ginagawa, they are decreeing and declare. I declare financial breakthrough. Right now, right here. Talaga namang parang, mapapaano ka, praise God, hallelujah. Mapapagano ka Hindi prayer yon, hindi biblical prayer yon. I decree financial breakthrough. Walang ganon sa Biblia, mga kapatid. No? Andiyan kayo, nakikinig kayo. Huwag natin utusan si Lord. Hindi yun biblical. It is like the new thought movement manifesting. Alam niyo yung manifesting? I manifest TV. 70-inch TV, I manifest. Parang minamanifest mo. Ganon din yung concept ng decree and declare. It is new thought movement manifesting. This declare and decree is not a prayer. And we should stop adopting this kind of teaching. This kind of dangerous teaching can lead us to believe we can control everything. Ang problema, kapag inadapt mo yung ganitong uri ng prayer, declare and decree, parang sinasabi mo, control mo lahat ng bagay. May napanood pa ako Money, come! Gumaganon pa Talaga naman. Sabi ko ba effective kaya yun? Masubukan kaya? Talaga namang kinukuhang ganun Ito hindi to joke Nakita ko talagang pastor, sikat sa Amerika. They are speaking something into existence. Hindi prayer yun. Walang ganun sa Bible, mga kapatid. Hindi prayer yun. Parang inutusan mo si Lord na ganito ang mangyari sa buhay. Nagkakaroon kayo ng dangerous thinking na control mo ang buhay mo. Actually, hindi mo control ang buhay mo. Third point natin, God is sovereign in our prayer. Siya ang makapangyarihan, hindi ikaw. Siya ang masusunod, hindi ikaw. Mga kapatid. No? We cannot control everything. They believe that everything they can control everything happen around them. Biblical prayer is about asking God in humility. Yun ang biblical prayer. Lalapit ka sa Diyos with a humble heart. Manghihingi ka sa Panginoon. Yes, He is your Father. Meron kang confidence to come boldly into His presence. But because of God, because of the Holy Spirit, because of the Lord Jesus Christ na ginawa sa iyo, nilinis ka ng Panginoon, you can come boldly, but humbly. May pagpapakumbaba sa Panginoon, hindi yung nang-uutos ka. Now, biblical prayer is about asking God in humility. We humble ourselves before the sovereign God. Magpapakumbaba ka nga Kaya nga biblical yan Tignan nyo. Ito yung mga example. Ito, konting example pa lang yan. Marami pa. Diyan sa Philippians 4:6-8, ang sabi doon, request, let your request be made unto God. Request.
Declare and decree ba? Hindi naman eh. Ano pa? Sabi ng Mark 11:24, whatever you ask in prayer, mag-ask ka. No? Manghingi tayo sa Panginoon. Ano pa? Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Ano pa? Matthew 7:11, sabi diyan, He give good things to those who ask. Humingi. Whatever you ask in prayer, sabi ng John 14:13-14, whatever you ask in prayer and believe in your heart, it will be given to you. No? In my name, it will be given to you. So dapat mag-ask when we pray. Hindi declare and decree, mga kapatid. So kung na-adapt natin yung ganong pananalangin, itigil na natin. Ano? Hindi natin inuutusan si Lord. Si Lord ay hindi genie. Kailangan ko ng bahay at lupa right now. Di ba? Parang ginagawa natin si Genie si Lord eh. Si Genie, di ba? Hihimasin lang. Tapos lalabas si Genie. Si Mr. Clean yung lalabas eh. Si Mr. Clean. Tapos, anong kahilingan mo? 3 kahilingan. Di ba? Hindi ganun si Lord. Hindi Genie si Lord. Siya ang nasusunod sa buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo ang nasusunod. Humihingi lang tayo sa Panginoon. Amen. When we pray, we ask God. But we also trust God. Kapag humihingi ka, hindi ikaw pa rin ang nasusunod eh. Humihingi ka at pinagtitiwalaan mo na ang Diyos ay mas matalino sa'yo. Humihingi ka lang. Kapatid? We should not think of God as a genie. Ito nga sinasabi na, it should be always according to His will. Kung luluubin ng Panginoon, yung ating panalangin, whatever God's answer, how God's answer, yes or no or wait, we accept it. Amen? Ano man yung tugon ng Panginoon sa ating panalangin, sabi ng Panginoon sa iyo, yes. Praise God. Sabi ng Panginoon sa iyo, no. Praise the Lord then. Sabi sa'yo ng Panginoon, wait, magantay ka, be patient. Hindi yung pagka hindi binigay ni Lord, ay magtatampo ka na. Akala ko ba, declare and decree? Di ba? Akala ko ba, right here and right now? Bakit hindi? Huwag kang magtampo, kasi hindi naman ikaw masusunod eh. Amen? Whether God saves us or not from the lion's mouth, we trust Him. Jesus is our greatest example of humility in prayer. Sabi ng Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will. Sino to? Si Jesus to. Sabi niya, alisin mo itong saro na ito. Biruin mo, mararanasan niya yung hirap, yung torture, spiritually, lahat na lang torture, emotionally, matindi. Kaya talagang lumuha siya ng dugo, no? Mga kapatid eh. Dahil alam niyang tindi ng madaranasan niya. Sabi niya sa Panginoon, take away this cup from me. Itong saro ng paghihirap na ito. Pero sabi niya, at the end of his prayer, hindi ako masusunod. Let your will be done. So kapag nanalangin tayo, hindi yung tayo ang nasusunod. Lord, gusto ko ito. Parang yung isang bata, mga kapatid. No? Isang bata, 2 years old, 3 years old, hihingi siya ng Harley Davidson sa tatay niya. Ibibigay ba yun? Hindi eh. Kasi hindi mo pa kaya eh. Mga kapatid, hindi mo pa kayang i-drive yung Harley Davidson na yan. So you need to trust God. No? Sa ating mga sitwasyon. 1 John 5:14, last verse. Sabi dito, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So who is sovereign in our prayer? God is sovereign in our prayer. Ano man yung sitwasyon natin, no? Kailangan natin ng pagliligtas ng Panginoon. Remember that God is sovereign in our prayer. Let me close this message, mga kapatid. Prayer is so important in our spiritual lives. It makes us more sensitive to the presence of God.